Hello mga ka-recap, welcome sa Flame God Recap. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyo i-click and subscribe button and notification bell para ma-notify namin kayo sa mga bago naming mga uploads. Salamat. At kung nagawa nyo na, tara, let's start. Mag-uumpisa ang kwento natin sa pagkita natin sa ating bida na hawak-hawak ng napakaraming kamay ang kanyang katawan. May naririnig lang ba akong kakaiba, sabi ng ating bida? Oh, hallucination. Mabalik tayo sa nakaraan, at makikita natin ang ating bida, na humaharap sa mga kalaban. At gumamit siya ng isang malakas na ice attack na tumama sa dibdib ng mga kalaban. Isang tao lang ang nangangahas. Ano ka ba talaga, sabi ng isang halimaw. Hindi mo pa ba ako naririnig, sabi ng ating bida? Ang apostol ng hustisya na lumalaban sa kawan ng kasamaan na nagdudulot ng kaguluhan sa mundo. Ako yon. Ang pinakamalakas na siyam na star, ang pinakamahusay na salamangkero ng sangkatauhan na si Lucas Stroman. Ang lakas ng loob ng isang hamak na tao ang maging karibal namin, sabi ng mga halimaw. What an outdated mindset, sabi ng ating bida. Kapag ang isang tulad ko ay makamit ang lahat ng gusto niyang matupad, magsisimula siyang magnais na tulungan ang mundo, sabi ng ating bida habang nakangisi. Ito ay tinatawag na pagboboluntaryo. Ha, inaakala ng isang maliit na tao na siya ay mananalo laban sa amin, galit na sabi ng mga halimaw habang nanlilisik ang mga mata. Itinaas ng ating bida na si Lucas Stroman ang kanyang kamay at bumuo ng isang malaking magic circle. At nagulat ang mga halimaw para silang matatae sa kinatatayuan nila sa takot. At itinutok na ng ating bida ang kanyang kamay sa mga halimaw at pinakawalan ang kanyang mahika. At nagkaroon ng isang malakas na pagsabog na may kasamang usok na nakapalibot na sa mga halimaw. Makikita natin na natalo na ang mga halimaw sa isang atake lang ng ating bida. Ang mga tao ay hindi kasing mahina gaya ng mga naiisip nyo, sabi ng ating bida sa mga halimaw na nakahandusay na sa sahig at wala ng mga buhay. Biglang may nagsalita sa kung saan at sinabi na nasa sukdulan na ang kumpiyansa mo sa iyong sarili, Lucas Stroman. At may biglang isang malaking bola ng liwanag ang lumitaw sa harapan ni Lucas. At papalapit na ito sa ating bida na si Lucas Stroman. Napasigaw na lang siya, ano itong? Kami ang mga batas sa mundong ito at ang pamamahala ng kaguluhan ay ang aming pag-iral. Sabi ng higating halimaw habang nakaharap kay Lucas. Gulat na gulat si Lucas habang nakaharap sa higanteng halimaw. Ang mga higanteng halimaw pala ng mga ito ay tinatawag ng mga demigod. Ang kinikilala ng mga tao at pinupuri nilang bilang Diyos. Kahit kailan hindi kita pinalakpakan o pinuri, tugon naman ni Lucas sa demigod. Ang iyong mga aksyon na nakagambala sa matagal ng itinatag na kaayusan at mga batas ay hindi na matitiis pa, sagot ng demigod. Sabay tawa ng malakas ni Lucas Stroman sa harap ng demigod. Haha, kautusan at batas? Huwag mo akong patawanin. Ang isang mundo na may mga nasa ganitong kalagayan, sambat ni Lucas sa demigod na may sama ng loob. Ang iyong mga kasanayan ay higit na nalampasan ang antas ng mga tao, ngunit sa huli, ang isang tao ay isang tao pa rin, sabi ng demigod na may halong pangungutya kay Lucas. Biglang hinawakan ng demigod ng napakahigpit ang katawan ni Lucas hanggang sumigaw na ito sa sakit. Ako, hindi ako makaipon ng kahit anong mana, sambit ni Lucas habang namimilipit sa sakit. Ang kasalanan ng pagsalungat sa Diyos na hindi pinahihintulutan sa mga tao ay nakamamatay na kasalanan, bigkas ng demigod habang nakatingin at hawak si Lucas Stroman sa katawan ng mahigpit. Habang naliligo ka sa ganap na kadiliman ng kalaliman, magdududa ka ng walang katapusan. At si Lucas ay nahulog sa pinakamalalim na abis habang hawak-hawak ng libo-libong kamay ng kadiliman. Magduda ng magduda at magduda ulit hanggang sa huli pagdududahan mo ang iyong sariling pag-iral, sabi ng demigod habang si Lucas ay nasa loob pa din sa pinakamadilim na abis. Bumalik sa kawalan at kaibiganin ang walang hanggang pagdurusa at pagsisihan ang iyong pag-iral kung ano ang nangyayari sa sangkatauhan, kung sino ang tumuligsa sa Diyos ay ang aking sariling kaparusahan, paulit-ulit na naririnig ni Lucas sa kanyang utak ng walang katapusan na parang sumpa. Mapunta naman tayo sa present day, meron isang lalaki na binubuli at ito ay naitulak sa gilid ng pader ng napakalakas. Sa tingin mo ba sa amin ay pulubi, bakit ka naglilibot-libot ng kakaunti lang ang iyong pera, sambit ng isang lalaki habang hawak-hawak ang petoka ng binubuli nilang lalaki. Naaawa ako sa bulsa ng ikatlong anak ng kilalang Blake House, halos walang laman, sabi ng matabang lalaki na parang nang-aasar, sabay sipa sa lalaki.
Well, ano ang kwenta ng pagiging ikatlong anak ng Blake House, hindi gaya ng iyong mga kahangahanang kapatid, ikaw ay isa lang walang talento, basura, sabi ng payat na bully habang hawak ang pera na kinuha sa petoka at nakatingin sa nakadapan na lalaki na binubuli nila. Pero gusto kita kung sino ka dahil kahit gaano ka man insultuhin sa pagiging kahihiyan ng sikat na pamilya o pinakamasamang estudyante sa kasaysayan ng akademya. Hindi ka namamatay, patuloy sa pagsasalita ang bully na may kasamang pang-iinsulto sa binubuli nila. Kung ako sa'yo, matagal ko nang tinapos ang buhay ko, tuloy-tuloy na pagsasalita ng bully at napapaluha na ang binubuli nila sa sakit. Matibay talaga ang asterisk na yan, sambit ng matabang bully. Pero ang pinakagusto ko sa'yo, hindi ako nagsasawang suntukin ka ng paulit-ulit, napaka-perpekto para sa akin, sabi ng payat na bully habang tuloy-tuloy na binubugbog ang binubuli nila. Sinikiyan ng bully ang lalaking binubuli nila, at pinagsusunok ng walang tigil sunod-sunod na left and right punch, at hindi makalaban ang binubuli nila, sabay sinabunutan, at itinayo ng isang bully, sabay tulak ng bully papunta sa matabang bully. Sabay sipas sa sikmura nito ng napakalakas, at bumagsak ang binubuli nila sa sahig, at pinagtatadyakan nila ng walang tigil, sabay tingin sa binubuli nila na parang kinukutya ang binubuli nila, habang naluluha ito sa sakit. Please tumigil na kayo, sabi ng binubuli nila, habang namimilipit sa sakit, at biglang apak sa mukha niya. Tandaan mo ang practical magic class bukas ng hapon, ikaw ang Cap Ares ko, huwag ka mag-alala magiging malumanay ako, alam mo naman kung gaano ako Cab 8 diba, sarkastikong sabi ng bully. Sa halip ay gagawin ko itong araw na palagi mong matatandaan hanggang sa iyong kamatayan, dahil simula bukas hindi ka na makakalakad ng maayos, at huwag ka nang gumala at umuwi ng maaga, kailangan mong matulog ng maayos, dahil bukas magsasaya tayo, hahaha, tuloy-tuloy na pagsasalita ng bully habang iniwan na ang binubuli nila na nakadapa sa sahig at nahihirapang gumalaw. Gusto ko ang pakiramdam kapag sinusuntok ko siya, nakakamangha, hahaha, sabi ng bully sa kapwa niya bully habang naglalakad paalis. Habang ang binubuli nila ay naiwan na nakadapa sa kalsada, nanginginig sa galit dahil wala siyang magawa sa mga bully at nagsabi sa kanyang sarili na, gusto kong maging malakas. At yun na nga, mabalik na tayo kay Lucas Stroman sa pinakauna panel natin kanina, may naririnig lang ba ako, sabi ni Lucas, sabay sumulyap-sulyap siya sa pal-iked niya, dahil sa may narinig siyang boses, okay hallucination na siguro, sabi ni Lucas sa kanyang sarili. Gaano na ako katagal na walang malay, gaano na kaya katagal, ilang daang taon, hindi, siguro mga ilang libong taon, pagtatanong ni Lucas sa sarili. Ang parusa sa pagsuway sa Diyos, ito ba ang takot na nararamdaman ko? Tanong ni Lucas sa sarili niya. Muling narinig ni Lucas ang mga katagang, gusto kong maging malakas. Marahil iyo ay ang aking subconscious at hindi isang hallucination, wala akong ideya, na ako ay isang mahinang tao, sabi ni Lucas na parang nawawalan na ng tiwala sa kanyang sarili. Ha? Ama, ano ang iyong sinabi? Sabi ko, mawala ka na sa buhay ko, hindi ko makaligtaan ang katotohanang dinudungisan mo ang dangal ng ating pamilya, sabi ng kanyang ama. Gulat na gulat siya sa mga salitang narinig niya mula sa kanyang ama at gusto na siyang mawala sa buhay nito, kaya bigla siyang nalungkot sa katotohanan na pati kanyang ama gusto na din siyang mawala. Kasalanan ba talagang maging isang mahina? Tanong niya sa kanyang ama. Tama na, hindi ka pinahihintulutang itanong muli ang tanong na iyan, ang Blake House ay hindi tumatanggap ng mga individual na walang kakayahang lumakas, sabi ng kanyang ama na parang disappointed sa kanya. Ang pangalan pala ng lalaking puti ang buhok na binubuli kanina ay Frey. Frey, hindi ka nag-exist sa buhay ko, hindi rin ako nagpapakita sa buhay mo, sambit ng ama ni Frey sa kanya. Biglang sumilid ang mga luha ni Frey sa kanyang mga mata, at hindi mapigilan ang kanyang pag-iyak dahil sa mga narinig mula sa ama, habang ang kanyang ama ay naglakad na palayo sa kanya. At ang susunod na panel ay ang bahay ni Frey at ang kanyang kwarto. At makikita natin si Frey na sa loob na ng kanyang kwarto at may hawak-hawak na isang bote sa kanyang mga kamay. At ito pala ay gamot, na iisip ni Frey na mag-suicide. Hindi ko alam na ganito pala nakakatakot ang kamatayan, sabi ni Frey sa kanyang sarili. At bigla tayo bumalik kay Lucas Stroman na naalala ang mga sinabi sa kanya ng demigod, at ito ay ang mga salitang, magdududa at magdududa muli sa huli ay pagdududahan mo ang iyong sariling pag-iral.
Tumahimik ka, sigaw ni Lucas na may kasamang puot sa demigod. God, ano ang God, order, mga batas, gusto mo ba talaga itong walang katotohanan at katanraduhan na mundo? I see, ngayon naiintindihan ko na kung bakit ang mundong ito at napakasama, at sino ang patuloy na ginugulo ito, naiintindihan ko rin kung bakit hindi ko kayang sumuko, sabi ni Lucas. Biglang sigaw ni Lucas at nanlilisik ang mga mata, demigod. Titiisin ko ang malaimpyernong lugar na ito hanggat maari, hanggang sa posible kung masuntok ang iyong mukha, bigkas ni Lucas na may pagbabante sa mga demigod. At sa susunod na panel makikita natin si Frey na nagsusuka ng dugo at parang nagulat si Lucas kung ano ang mga nangyayari. Let's just die instead, sabi ni Frey, sino ito, na pumapasok sa aking kamalayan ng ganito, pagtatakang tugon ni Lucas sa lalaking nagsasalita sa kanyang kamalayan, hindi ko sinisisi ang sinuman, natural lang na ang ibon na hindi makakalipad ay unang papatayin, pagsasabi ulit ni Frey ikaw, ano ang, hindi na ituloy ni Lucas ang kanyang mga sasabihin. Kasalanan ko lahat, ako yung ipinanganak na walang pakpak para malapad, at kasalanan ko na hindi ko kayang lumakas, sambit ni Frey at sinisisi ang kanyang sarili. At punong-punog ng dugo sa buong mukha si Frey dahil sa lason na kanyang ininom at bigla nang mahuhulog sa sahig. At biglang naalala ni Frey ang lahat ng mga masasamang bagay na narinig niya mula sa ibang tao, totoo ba talaga yon? Jis, itong walang kwentang lalaki, ha? Totoo ba na parte ng Blake House yan? Kahihiyan ng Westwood Academy, bakit hindi ka mamatay? Kung ako sayo matagal na ako nagpakamatay, ito ang mga palaging sinasabi kay Frey na mas asama ng mga tao sa paligid niya, wag mo akong patawanin. Sino kayo para i-judge ako? Sabi ni Frey habang nakadapa sa sahig. At makikita natin sa susunod na panel si Lucas ay nakikita ang katawan ni Frey sa kanyang harapan, ha, napakawala na ang selyo, paano ito nangyari, gulat na sabi ni Lucas pagpasok pa lang ng batang iyon sa aking kamalayan ay para akong sinisinaga ng mainit na araw. Sino? Hindi na natapos na tanong ni Frey habang pumapatak ang kanyang luha kung maipapanganak akong muli balang araw at pagkatapos ay umaasa akong magagawa kong tumalon mula sa lupa at lumipad hanggang sa pinakamataas na lugar na umiiral at bantayan ang mundo mula sa itaas, sana magkaroon ako ng makapangyarihan at malalakas na ngapakpak, huling sabi ni Frey bago siya mawala. At sa susunod na panel ay makikita natin si Frey na minulat ang kanyang mga mata, at biglang bumangon sa kanyang pagkakahiga sa sahig, at parang naguguluhan sa mga nangyayari, at bigla siyang tumayo, at nagsabi. Sa wakas nakabalik na ako, ito pala ay si Lucas Stroman na nasa loob ng katawan ni Frey. 400 dekadang taon iyon ay napakahaba, sabi ni Lucas Frey Blake, ang pinakamahinang tao sa mundo, ako si Lucas Stroman, ang pinakamalakas na salamangkero sa mundo o mula ngayon, ikaw ay ako at ako ay ikaw, simula nang binigyan mo ako ng kalayaan, bibigyan naman kita ng mga pakpak, sabi ni Lucas para kay Frey. Demigod. Ang tinaguriang Diyos, sabi ni Lucas habang nakatingin sa kalangitan. Maghintay ka lang, hindi magtatagal siguradong babalikan kita. Tilson Demigod, sambit ni Lucas na may pagbabante sa mga demigod. Dito na muna matatapos ang part 1, pasensya na po kayo kung masyado maikli ang ating video, pangako sa susunod mas hahaban ko pa, maraming salamat po.